Alright, no? Gusto ko lang bigyan ng reminder. Itong mga BBM supporter, Dilawan supporter. Iniisip nyo ba na sa ginagawa nyong pagtatakip, pagkukonsinti sa kalokohan, okay, ni Martin Romualdez, mapapakinabangan nyo yan sa 2028 election? Unang-una, kapag natuloy ang impeachment case or na-impeach si VP Sara, sino ba sa palagay nyo ipapalit sa kanya bilang Vice President? Siyempre si Martin. Naaayunan naman of course ang Kongreso. Dahil alam naman natin na sinupalpala na sa damakmak na kwarta sa lalamunan. Yung mga buwayang yan ni Martin Romualdez. So, walang kagatul-gatol na magyayes agad-agad ang mga buwaya na si Martin Romualdez ang papalit bilang Vice President. Now, kapag naging Vice President, itong si Tambaloslos, sa palagay niyo ba aantayin niyang matapos ang termino ni Ngagva? Pagkatapos sa 2020, tatakbo yang si Tamba bilang presidente? Hindi. Because, alam ni Tambaloslos na kung tatakbo siyang presidente, hindi siya mananalo. Wala naman siya karisma. Wala siyang dating. Hindi siya gusto ng taong bayan. Paano natin yan mapapatunayan? Di ba nga sa Leyte, kailangan pa niya ipa-disqualify o iharas ang kanyang makakalaban bilang congressman. So, kung ang sarili niya hindi niya maipanalo sa probinsya ng Leyte, alam niya na pag tumakbo siyang presidente sa 2028, hindi rin siya mananalo. So, bakit pa niya antayin na maging 2028 para maging presidente siya? Si Sara nga hindi niya naantay na matapos ang termino. Kinuha na niya agad. Gusto niya na agad kuhanin ang posisyon ng pang-vice-presidente. Kaya nangyayari itong mga kalukuhan na ito Itong mga katarantaduhang ito, nangyayari ng dahil dyan kay Martin Romualdez. Kapag naging vice president na yan, di niya naantayin ang 2028 para maging presidente. Dahil unang-una, hindi naman siya mananalo. Ang gagawin niyan, kung anong ginawa niya kay Sara, ganoon din ang gagawin niya sa pinsan niya. Hindi naman mahirap i-impeach si Marcos. Kung nahirapan sila kay Sara, kay Marcos, hindi sila mahirapan. Lahat ng grounds, di ba? Lahat ng grounds, meron para ma-impeach yung bangag na pinsan niya. Yun lang yun lang pagpapadragtis 'Di ba? Yun lang positibo ka sa droga Yung mga katiwalian. Na kahit ang pasimuno ng mga insertions na yan sa Kongreso ay sila Martin Romualdez kasama ng mga buwaya niya, ikaw Marcos ang pumirma. Kaya meron kang pananagutan dyan. Maraming grounds for impeachment para kay Marcos Jr. Kaya hindi mahihirapan itong si Martin Romualdez na ipatanggal sa pwesto ang pinsan niya. At syempre, kapag naging presidente na si Martin Romualdez, sa palagay niyo ba, bababa pa sa pwesto yan? Kayong mga supporter ng mga Dilawan, yung pangarap niyo na makatakbo bilang vice president at president sa 2028, hindi na rin magaganap. Hindi hahayaan ni Martin Romualdez na mapalitan siya agad sa pwesto bilang presidente sa 2028. Siya yung papalit, okay, kay Marcos Sr. na uupo ng 21 years bilang presidente. Malas lang ni La Junior. Kasi yung dapat na siya yung papalit sa iniwang legacy ng tatay niya na umupo ng 21 years bilang presidente ay hindi magaganap sa'yo kasi nga, bangag ka. So, ang magiging parang Marcos Jr., itong pinsan mong mekus-mekus. Kaya tandaan nyo, mga Dilawan, hindi nyo rin pakikinabangan yung ginagawa nyong pakikisabuatan diyan kay Martin Romualdez. Lumaban kayo ng patas ngayon pa lang para sa 2028 makita natin ang kunay lalaban. At saka another thing, ang gusto nyo, ma-impeach si Sara. Ginagawa nyo ang lahat para masiraan siya, para nga naman ma-impeach siya. Pero kung tutuusin, kung talagang totoo na naniniwala kayo na merong korupsyon o merong misuse of funds ang Office of the Vice President, bakit hindi nyo ito kasuhan sa korte? Let the court decide. Diba, mas maganda yan dahil hinatulan mo mismo ng Korte Suprema si VP Sara ng korupsyon pag nanakaw. Makukulong pa yan. Diba? Pero ay maakala nyo kapag na-impeach si Sara, kayo na lang ang maglalaban sa 2028. No. May iba pang Duterte.
may iba pang Duterte. Pero ito, advice ko lang. Kapag naipakulong nyo si Sara, pagka hinatulan niya ng Korte Suprema sa salang korupsyon, pagnanakaw, alam nyo ba na makaka-apekto ito sa iba pang mga Duterte? Kasi may record na sila eh. May record na si Sara ng pagnanakaw at Korte Suprema mismo ang humusga. Ganun ang dapat. Tinuruan ko na kayo. Kaya sa impeach na yan, wala kayong mapapakinabangan dyan. Si Tamba lang ang makikinabang dyan. Kayong mga Marcos supporters, kayong mga Dilawan supporters, tandaan nyo, si Tamba, okay, mga Tambi supporters lang makikinabang dyan. Hindi kayo. Isip-isip din, my God.